Doble higpit na raw sa pagbabantay ang Department of Justice sa mga kilos ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. Ayoko magsalita pero may gusto akong sabihin. Doble kilos ang bantay nyo kay Teves. Ayoko magsalita. Pero alam nyo itong ngitin to. Grabe. Warlords daw ang sumusuporta kay Teves. Saan kaya humuhugot ng impormasyon to si Boying? Tatandaan natin, Sir Boying, Secretary Boying, na-fake news po kayo. Na-fake news kayo ng mga taga-Bucor. Na-fake news kayo. Oo, ikaw na-fake news ka ng mga taga-Bucor. Hindi ka na nadala sa mga impormasyong nakukuha mo. Ngayon naman, ang sumusuporta kay Teves, mga warlords. Ano yan? Kanino mo nakuha yan? Kay Katapang. Kay Angelina. Fake news na naman. Tama ang hamon ni Teves. Huwag kang bintang ng bintang. Pangalanan mo. Kung sigurado ka, pangalanan mo. Baka mamaya, after 1 week, gagaya, lalabas ka sa Senado, sasabihin mo na fake news ka. Wala nang maniniwala sa'yo kasi naloloko ka ng mga nagbibigay ng impormasyon at bumubulong sa'yo. Mali-mali na impormasyon. Eto na lang, halimbawa, bintang kayo ng bintang, nasa Timor-Leste si Teves. Kung wala doon, di suplak na naman sa pagmumukha nyo, nakakahiya na naman kayo. Another fake news ka na naman. Mababansagan kang secretary fake news. Jr. ayon kay Justice Secretary Boying Remulla. Ilang linggo yan matapos ilabas ang warrant of arrest sa kanya kaugnay sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo. Hindi biro ang terrorism. It is a crime against humanity. Kaya ito talaga sinisikap natin na alertuhin ang buong mundo sa bagay na ito. Galing ni Boying. Concerned siya sa mga Pilipino. It's about humanity. Concerned. Palakpakan. You are so concerned. Ayon sa kalihim, nasa loob lang ng Southeast Asia si Teves at nasa ilalim ng proteksyon ng ilang local warlords ng bansang kanyang pinagtataguan. Yan ang balita sa amin. Pero titingnan natin. Yan. Hindi lahat ng balitang pumapasok sa tenga mo, sasabihin mo. Kasi pag mali na naman yan, fake news ka na naman. Wala nang maniniwalang tao sa'yo. Para kanyan yung nagbabalita ng Talano Gold. O ano siya ngayon? Sunog. Di ba? Balita ka ng balita. Pag-aralan mo muna, tingnan mo muna bago mo ibalita. May pa-warlords ka. Ngayon, hahamunin ka ngayon ng pangalanan. And I'm sure, hindi mo mapapangalanan. Kasi marami ng hamon si Teves sa'yo. Hindi mo tinanggap ang hamon. This is another hamon. Anong sa tingin ninyo? Again, comment kayo. Sa manonood ng replay, comment kayo. Malamang yan. Hindi niya na naman papangalanan. Judgmental ka, Coach Oli, ha? Bawal judgmental. Bakit mo naman nasabi? Pattern. I look at the pattern. Maraming sinabi yan si Boying na hinahamon ni Teves patunayan. At uuwi siya ng Pilipinas. May pinatunayan ba? Hindi. Salita lang. Puro salita lang si Boying. Again, pattern po tinitingnan natin, hindi tayo palabintang. Hindi naman to first time may hamon. At yung hamon niya, legit. Bakit? Galing sa bunganga nyo Natural, hamon yung isa. Alam ka namang hindi sumagot yung isa. Kasi yan somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Agad namang bumwelta dyan ang kampo ni Teves. Tanong ng legal counsel ng dating mambabatas na si Attorney Ferdinand Topacio, sinong warlords ang tinutukoy ni Remulla?
Hamon pa niya sa kalihim, pangalanan kung nasaan ang sinasabing protector ng warlord. O, ayan. Kung ang protector ay sinasabi niyang nasa Timor-Leste, paano kung wala nga sa Timor? Yun ang usapan dito. Paano kung wala sa Timor si Tebes? Di pahiya siya. Hindi niya mapapangalanan yan. Lehitimo raw ang tanong ng kanilang kampo kaya dapat sagutin ni Remulla. Sinusubukan pa rin namin hinga ng pahayag si Remulla kaugnay sa issue. Again. Yung tanong, sabi nitong kampo ni Tebes, lehitimo naman yung tanong. Yes, lehitimo. Kasi pinagbintangan mo yung tao eh. Hindi ka pwedeng bintang lang ng bintang nang wala kang ebidensya. Iminimidya nyo pa. Oh. So, lehitimo yung tanong. Dapat sagutin. Pagka hindi masagot, fake news. Another fake news. Bakit? Lehitimo yung hamon. Karapatan niyang ipagtanggol ang sarili niya eh. O di, patunayan mo. Pag hindi, nag-iimbento ka lang, fake news. Pero wala pang tugon ang kalihim. Sinabi na rin ni Remulla na inaayos ang liham na ipadadala sa United Nations na may arrest warrant na kay Tevez. Bago nito, idineklara na rin siya bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng DOJ sa ASEAN sa mga posibleng aksyon. Si Tevez naman na nanindigang walang kinalaman sa mga krimen na pinupukol sa kanya, wala pa ring paramdam kahit sa social media kung saan madalas siyang maglabas ng pahayag. Itong news pa wala pa siyang sinasabi kung sa social media kung saan siya magbigay ng pahayag. Pag siya nagbibigay ng pahayag, hindi nyo naman binabadalita. Yung ilan-ilan, mangilan-ilan, pero karamihan hindi. Social media lang naglalabas. O ngayon hindi siya nagsasalita pati sa social media. Hahanapin nyo. Pag nilabas naman niya sa social media, hindi nyo naman binabalita. Eto, si Banta, ginahanap nyo. Hindi nyo rin naman ibabalita, sigurado. Bakit? Walang kasunduan eh. Alam naman natin yan. Tayo magano-ano. Yan po ang aabangan natin naman kay Tebes. Una, si Bantag. Ito naman ngayon si Tebes. Dumadami ata ang fake news ni Boying. Ngayon, na-interview pa si Boying. Ay, si Bantag. Si Tebes kaya? Nasa Timor-Leste raw. Ano masasabi ko? Di nga.